Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek encounter with God na ang ating po pabubulay-bulayan ay matatagpuan sa Matthew chapter 21 verse 33 to 46. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtatanim ng ubas sa kanyang bukid, binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihan, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inihagis sa labas ng ubasan at pinatay at tinanong sila ni Jesus. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila. Papatayin niya sa kakikilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang magiging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga pagmasdan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari at ng mga paraiso ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpil sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nag-iingat sa amin. Marami pong salamat sa gabi ito na kung saan nag-aaral kami ng iyong salita. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay. Nawa, O Lord, ikaw ang makita, ikaw ang maranasan ng bawat isa sa amin. Dahil sa iyo lagi nanggagaling ang kalakasan na may papuri at pasasalamat. Salamat, salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa gabi pong ito ay gusto ko pong mag-umpisa sa isang kwento. May isang bata, graduating na siya ng college. Tinanong siya ng tatay niya kung ano ang gusto niyang graduation gift. Itong batang ito, dahil may nakita siyang isang kotse na gustong-gusto niya matagal na. At alam niya, kaya naman yung bilhin ng tatay niya. Sinabi na, iyon ang gusto niya. Nung dumating na yung graduation day, pinatawag ng tatay yung anak doon sa study room nila. Sinabi ng tatay,
sa anak niya kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya ka-proud sa kanyang anak. Tapos, may inabot siyang isang box naka-gift wrap. Itong batang ito, na-curious siya kung ano kaya iyon. Kasi siyempre, ini-expect niya yun yung kotse na hinihingi niya o susi ng kotse niya na ireregalo sa kanya. Pagbukas niya, nakita niya yung isang leather Bible na may naka-imbus na pangalan niya in gold. Alam niyo po ang nangyari. Nainis yung anak niya. Sabi niya sa tatay niya, "Ano ba yan? Ang dami-dami mong pera. Tapos ito lang ireregalo mo sa akin." Ang ginawa ng bata, binato niya yung Bible sa floor. Tapos umalis. Mula noon, hindi na niya nakita yung kanyang anak. Ngayong gabi po, ang tema natin sa gabing ito ay tungkol sa paghahari ng Diyos sa mga naglilingkod ng tapat. Sa ilang mga araw na pagbabasa ng ating mga teksto, iniisip ko kung ano ba ang gustong iparating ni God sa atin sa pamamagitan ng mga tekstong ito o tema. Sa aking pagpagnilay-nilay, may tatlong bagay na ipinakita sa akin si God tungkol sa kung papaano makikita ang paghahari ng Diyos sa mga taong naglilingkod ng tapat. Ang una po, yung living a life that is grounded and bonded. Sa Tagalog, ito yung ang pamumuhay na nakabatay at ipinagtitibay ng mga utos ng Diyos. Ano po ba yung sumasagi sa inyong isip kapag naririnig niyo ang salitang utos o batas? Sa bahay ba ninyo, mayroon ba kayong mga set of rules? Gaya ng oras ng pag-uwi? Sa mga kabataan, ano ang nararamdaman ninyo sa mga ganitong batas o rules? Ako po, nung kabataan, may ruling sa bahay namin na dapat pagdating ng alas 8, nasa bahay na ako. Kapag lumagpas doon at hindi ko naipaalam kaagad kung bakit ako ginabi, katakot-takot na ang galit ng aking inaabot ko sa aking tatay. Ang dating sa akin noon, masyado akong pinag-ihigpitan ng mga magulang ko. Dumating din sa punto na pakiramdam ko, ginyapigag nila ako. Kasi, ang dating sa akin, ako lang ang hinihigpitan. Pero yung mga kapatid ko, hindi naman. Madalas mga kapatid, nararamdaman natin na ang mga rules o batas, gaya ng mga ating gaya sa ating pamamahay, ay nililimitahan ang mga maaari nating gawin o pwede nating gawin. Minsan iniisip natin, ang dami kasing bawal. Ang daming hindi pwedeng gawin. Maaring natanong na natin sa ating mga sarili, bakit babawal ang mga ito? Ang tendency, nakukuryos tayo, susubukan natin. Pero para saan ba ang mga batas na ito? Ano ba ang makukuha ng isang tao sa pagsunod sa mga batas? Ngayon pong magulang na ako,
mas naintindihan ko na ang mga rules na ito. Siniset ng ating mga magulang o ng mga nakakataas sa atin, gaya ng ating gobyerno, upang protektahan tayo at ilayo sa kapahamakan. Ganun din ang mga utos ng Diyos. Ibinigay ni Lord sa atin ang 10 utos na ito. Hindi para tayo ay limitahan o ikulong lamang sa pwede nating gawin, kung hindi para tayo ay gabayan at ingatan. Sabi po sa Awit chapter 19, verse 7 to 9, ganito po yung sinasabi. Ang batas ni Yahweh ay walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino at payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay nakatuwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Ang mga utos na ito ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang bigyan tayo ng kakayahang ihayag ang pangalan at karangalan ng Panginoon sa mundo. Pero paano? Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan sa pamamagitan ng mga pag-imbita muna sa atin at pagpapakita sa atin ng tamang relasyon at mayroon muna tayo sa Kanya sa Panginoon. Makikita natin sa unang 4 na utos ng Diyos na ang klase ng relasyon na ito ay isang exclusive, intimate, living at relasyong may reverence and respect. Kung tayo ay may ganitong klase ng relasyon sa Panginoon, magiging tama ang relasyon natin sa ating kapwa. Ang relasyon natin sa ating pamilya, sa ating asawa, anak, magulang, at nakatatanda, relasyon natin sa ating lipunan. Hindi tayo papatay ng tao. Hindi tayo magnanakaw. Hindi magsasaksi ng laban sa ating kapwa. Hindi mangangalunya, hindi pag-iimputan, hindi pa. At kung ang ating buhay ay nakabatay at pinagtitibay ng utos ng Diyos, tayo ay mabubuhay ng malaya mula sa anumang anyo ng oppression and bondage. Ito yung pang-aapi at pagkaalipin. Pangalawa po yung know Christ and being found in Him. Sa Tagalog, ito yung may pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at lubos na nakikiisa sa Kanya at nagpapatuloy sa paglilingkod upang makamit ang gantimpala. Mga kapatid, marahil tayo may kanya-kanya tayong trabaho. Ang tanong, bakit kayo nagsisikap at nagpupursige sa inyong mga trabaho? Sa mga nag-aaral, bakit kayo nagsisikap mag-aral ng mabuti? Kasi iniisip natin na makakakuha ng mataas na grade o kaya naman ay mapupromote tayo sa trabaho at marirecognize sa mga ginagawa natin. Meron kasi tayong goal na gusto nating maabot. Pero tayo ba bilang isang Kristiyano, meron din ba tayong
nararamdamang ganitong klase pagpupursige o desire na magpursige para magtrabaho ng mabuti upang magawa natin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Upang magawa natin ang calling sa atin? Mga kapatid, sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa Philippians na matatagpuan sa Pilipos chapter 3 verse 4 to 14, makikita natin na nilahad niya ang credential niya as to kung sino siya, na siya ay isang Hebreo galing sa tribo ni Benjamin. Isang paresyo at masigasi na tagasunod ng batas. Kaya naman, walang batid at walang maipipintas sa kanya. Pero ang lahat ng ito ay inaari niyang kalugihan at walang kabuluhan nang makilala niya si Kristo. Sa halip, sinabi niya na sinisikap niyang lumalim ang kanyang pagkakilala kay Kristo at makiisa sa paghihirap ng Panginoon at nagsisigasig na magtrabaho para sa Panginoon upang makamit ang gantimpalang sinilaan ng Panginoon. Mga kapatid, ano ba ang gantimpalang ito? Ang lubusang makilala ang Panginoon, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya. Tayo ba, anong credential ang hinahangad natin sa buhay natin? Ang credential na nakikita ng mundo na tayo ay magaling at may pagmamalaki o mga credential na matatagpuan sa ating Panginoon. Pangatlo po, bearing fruit for God's kingdom. Ito yung namumunga para sa kaharian ng ating Panginoon. Balikan po natin yung gospel na binasa natin kanina. Ano ang nangyari sa talinghagang binasa natin? Mayroong isang may-ari ng ubasan na inaayos niya ang kanyang ubasan. Tinaniman niya ito, binakuran, nilagyan ng bantayan o what's over. Tapos, pinaupahan niya ito sa kasama niyang farmers. Nung dumating yung panahon ng aanihin, pinapunta ng may-ari ang mga alipin niya upang kunin yung share niya ng ani. Pero nung makita sila ng mga tenants, sinugod sila ng mga tenants. Binugbog yung isa, pinatay yung isa, tapos binato yung isa. Nagpadala uli yung may-ari ng mga servant niya, pero ganun pa rin ang ginawa ng mga tenants. Sumugod, pinadala ng may-ari yung anak niya, thinking na, ay anak ko na ito, siguro naman ay irerespeto na nila siya at tatanggapin. Pero ano nangyari? Pinatay ng tenant yung anak niya. At iniisip nila na pag pinatay nila yung anak, mapupunta sa kanila ang mana ng anak, yung lupa at buong ubasan. Anong klaseng tenant yung nasa kwento? Cheater o unfaithful? Naisip pa nila na patayin ang anak ng may-ari dahil inaakala nilang makukuha nila ang mana. Pag nangyari yon, hindi nila ibinigay ang bunga na para sa may-ari. Whereas ito ang trabaho nila. Ito ang dahilan kung bakit sila hinay upang mag-produce ng fruit at ibalik ito sa may-ari.
Tayo po bilang isang Kristiyano, we are called to serve God. And as a result, we are called to bear fruit. Ini-expect tayo na mamunga. Pero papaano? Ano ba ang ibig sabihin ng mamunga tayo? Mamunga tayo sa pamamagitan ng pag-fish ng mga tao na nangangailangang makakilala sa Panginoon at dalhin ito sa Panginoon. Kung susuriin ba natin ang ating mga sarili ngayon, makikita ba natin na tayo ay namumunga para sa Panginoon? Balikan po natin yung kwento kanina ng isang bata at saka yung kanyang tatay. Makalipas ang ilang taon, may business na yung bata. May sariling pamilya. Na-realize niya na matanda na ang tatay niya at matagal na simula nung huli silang nagkita. So nag-make arrangement siya para makauwi uli siya sa tatay niya. Habang nag-aasikaso sa pag-uwi, may na-receive yung bata. Siyang telegrama na sinasabing namatay na yung dad niya. Nalungkot yung anak niya. Tumuloy pa rin siyang umuwi. Pagdating niya, dun sa bahay ng tatay niya, naramdaman niya yung lungkot. Habang nag-aayos siya ng mga gamit ng tatay niya, nakita niya yung Bible na ibinigay sa kanya pero binato niya. Binuksan niya ito at may nakita siyang naka-underline na verse. Habang binabasa niya yung verse, may nalaglag mula sa Bible. Alam niyo po kung ano? Ito yung susi ng kotse na pinapangarap niya. At sa likod ng Bible, nakita niya, nakasulat yung name ng dealer na nakausap niya nung nagtatanong siya about sa kotse. Saka yung mga salita, pay in full. Siguro, kung yung anak ay naging grounded and bonded sa mga utos ng Panginoon, kung siya lamang ay mayroong maayos na relasyon sa Panginoon, marahil ay nagiging maayos ang kanyang relasyon sa kanyang ama. Hindi naging ganun ang reaksyon niya nung nakita niya yung gift sa kanyang na Bible instead na kotse. Hindi siya magiging focus sa earthly things at sa halip ay sa joy na meron siya kasama ang kanyang ama at sa pride ng ama niya sa kanya. Madalas tayo mga kapatid, nagiging katulad tayo ng batang nasa kwento. O kaya naman ng mga tenants. Madalas nakakalimutan natin, sino ba tayo? Ano nga ba ang calling natin? Bakit ba tayo naririto? Nalilimutan natin na tayo ay naririto dahil tinawag tayo ng Diyos. At nais niya na tayo ay mamuhay na nakabatay sa kanyang mga utos. At may malalim na pundasyon sa ating Panginoon. Na tayo ay tinawag upang makiisa kay Kristo sa kanyang paghihirap. Gayon din sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos. Na tayo ay inaasahang mamumunga at palaguin ang kaharian ng Diyos. Kung ito po ay magiging tapat sa Diyos sa pag-live out ng mga ito sa ating buhay. Makikita ng mundo
ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ganun po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay lagi tayong magalak sa kanyang paghahari. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayong pasakop sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay magsama-sama manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito na kung saan nakarinig po kami ng iyong salita. Mananatili po kaming tapat, mananatili po kaming maglilingkod sa iyo dahil alam namin na may isang Diyos na buhay, na may isang Diyos na nagliligtas sa amin at nagbibigay ng pangangailangan namin sa araw-araw na buhay. Salamat o Diyos sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa pagpapala na patuloy na aming nararanasan. Lagi mo pong iparanas na amin na maglingkod, magsikap sa lahat ng bagay. At doon sa bagay na yon, doon kami magiging maunlad. Doon kami magiging masaya. Doon kami magiging mapayapa, O Lord. Lord, salamat po sa bawat isa sa amin, sa bawat makakarinig nitong salitang ito. I-bless mo po sila, gamitin mo po itong maging daluyan nila ng kanilang pagpapala. Maging daluyan ng kanyang lang kalakasan. Salamat O Lord dahil sa pagpapala mo. Dahil sa pagpapala mo ay hindi mo kami pinapabayaan. Bagkus lagi mo po kami pinagyayangan. Lord, dalangin ko rin po yung lahat na may karamdaman, nakakalanis ng karamdaman. Patuloy mo pong idaloy yung kagalingan nagmumula sa iyo, Lord. Maging ganoon din po sa amin, sa makasamahan namin, sa Castillejos UMC, mga kapatiran, O Lord, sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pong iparanas yung pagpapala na nagmumula sa iyo na higit pa sa aming inaasa. Lord, dalangin ko rin po si Pastor Joel. Dalangin ko ay bigyan mo po siya ng sapat na kalakasan. Ibalik yung kalakasan na nagmumula sa iyo na ipinaranas mo sa kanya, O Lord. Sa bawat gamot na kanyang iinumin, idaloy mo yung kapangyarihan sa kanyang katawan. Dahil sa gamot nito, alam ko ay kumikilos ka. Maging daluyan ng kanyang kalakasan ang lahat ng bagay na anuman na ibibigay mo sa kanya, anumang iinumin na gamot. Ganon din, O Lord, sa kanyang buong pamilya. Patuloy mo po silang pagpalain. Patuloy mo po silang samahan at iparanas yung pagpapala na pangako mo na siksik, liglig at umaapak na nagmumula sa iyo, Lord. Ganon din po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord. Mananatili kami tapat. Mananatili kami maglilingkod sa iyo. Dahil alam namin, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na magpagpala. Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng lakas at pag-iingat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.